Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin ang aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritu ang aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. Ang Pentecost ay kumakatawan sa 50 araw pagkatapos po na si Kristo ay muling mabuhay. So yung Ascension, yan ang ika-40th day. Yung tinatawag nga natin, di ba? 40 days. Ang Pentecost naman, ang ika-50 araw matapos na si Kristo ay muling mabuhay. At ayon sa mga turo ng ating simbahan, ng araw ng Pentecost, ito ang araw din ng kapanganakan ng ating simbahan o yung pagsisimula ng ating simbahan. Ang nagtatag ng ating simbahan, walang iba kundi si Kristo. At dahil itinatag, kinailangan na bigyan ng mga biyaya, ng mga regalo, ang lahat ng mga
pumapasok o nagiging kaanib nito, lalong-lalo na po ang mga itinatalagang mga lingkod o mga pinuno na siyang dapat na nangunguna sa pagtataguyod ng ating simbahan. Sabihin nyo nga ulit, Pentecost. Yan. Tingnan po natin, no, base sa mga narinig nating mga pagbasa sa araw na ito, tingnan po natin at unawain natin ng mabuti ang mensahe ng Pentecost na ito sa pamamagitan muli, no, ng paggamit ng salitang apoy. Pero sa English, ang apoy ay fire. Maganda at kailangan natin ng apoy kasi yan ang dumadalisay sa atin, yan ang naghihinang. Bagamat may sakit sa umpisa, pero kapag napagdaanan na, mas lalong lumalabas yung tunay na ganda. Kaya tinan po natin mula sa salitang fire. Paki-spell po ang fire. F-I-R-E. Fire. F-I, yung atin pong faith, pananampalataya. Gaya ng nasabi ko po kanina, no? Ito ang pagsisimula ng ating simbahan. Pero maalala niyo po, nung nakalipas na linggo, bago tuluyang mawala sa kanilang paningin si Jesus habang siya ay umaakyat, pinagbilinan niya ang mga alagad na wag muna kayong aalis, hintayin ninyo ang pagbaba ng patnubay, ang Espiritu Santo. At ito ang tutulong sa inyo para maunawaan ninyo ang katotohanan. At kapag alam natin kung ano ang katotohanan with a capital T, walang iba din kundi sa Diyos, pag alam natin ito, nagiging matibay ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya natin ay patuloy na itinuturo sa atin ng simbahan. Kaya ang nagsasalita sa simbahan, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya ang susunod na letra ay I. At ano ang I? Inspiration. Ini-inspire tayo ng Espiritu Santo. Kaya anuman, no? Sabi nga, kapag nagsalita ang Santo Papa mula sa kanyang luklukan, kapag nagpahayag, no, ng mga dokumento, ng mga katuruan, sinasabi natin inspired by the Holy Spirit. At kapag inspired by the Holy Spirit, hindi yan magkakamali. Nasa katotohanan tayo. Pero yun natin po, no? Yung kailangan natin mas ma-inspire. Kailangan mo lang ng inspiration. Hindi lang basta yung mag-i-influence sa'yo. Di ba may mga ganun, no? Kapag meron ka napapakinggan o napapanood, di ba minsan nasasabi natin, na i-inspire kang gawin ang mga bagay, no, na ginagawa mo, na i-inspire ka. Halimbawa, no, pag nakikita mo yung pamilya mo, na i-inspire ka. Kahit mahirap, inspirado kang magtrabaho, inspirado kang gawin, no, ng may saya o may ngiti ang iyong mga obligasyon, lalong-lalo na ang iyong misyon sa buhay. Ini-inspire tayo. Next letter, R. R ay reconciliation. Lalo pa ngayon, no? Kailangan talaga natin ng biyaya ng Espiritu Santo. Reconciliation, dahil marami ang nagkakawatak-watak. Marami ang nagkakanya-kanya. Kailangan nating ma-reconcile. Yan nga sabi sa ikalawang pagbasa, pinapaliwanag dito na tayo ay binubuo ng iisang katawan. Iba't ibang bahagi, pero nasa iisang katawan. Kaya lang, madalas natin iniisip na kaya mong gawin mag-isa.
Kung sa bahagi ng katawan, yung paa walang pakialam sa kamay. Yung kamay walang pakialam sa ulo. Yung ulo walang pakialam sa tiyan. Na para bang kanya-kanyang kilos. Kaya tuloy, kailangan natin magkabalik. No? Balik tayo sa pag-unawa o sa pag-intindi na hindi natin magagawa ang ating misyon kung kanya-kanya tayo. Ulitin nga po, may kanya-kanyang ibinigay ang Espiritu Santo. May biyaya na ibinigay sa atin. Pero hindi nangangahulugan na maghihiwalay tayo. Kaya kailangan natin magbalik ulit. Para mas magawa natin ng bilang iisa ang misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Di ba? Minsan, nangyayari din naman sa pamilya natin, di ba? Maging sa mga organization, kung mayroong magpapabida, lalong wala tayong na-achieve. Kasi para bang yung mentality natin na ako lang ang magaling, kami lang ang magaling. Na parang kapag naging okay ka at hindi okay ang ilang bahagi, patuloy tayong makakausad. Hindi apektado tayo kapag ang iba ay hindi makagalaw. Next letter ay E. At ano ang ginagawa ng Espiritu sa atin? Ini-empower tayo. Empowerment. Kaya nga sa Ebanghelyo, ang sabi ni Kristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Dahil ito ang magbibigay ng lakas sa atin at kakayanan. Kaya nga sabi niya, di ba? Anuman ang inyong patawarin, pinatawad na rin sa langit. Ang ipagbawal dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Diba? Yan ay isang kapangyarihan, kakayanan na ipinagkakaloob sa atin. Kaya kung sasabihin mo, Father, hihirapan po akong magpatawad. Hindi po ako makapagpatawad. Hindi sa hindi ka makapagpatawad, kundi ayaw mong magpatawad. Kaya nawa sa linggong ito, pagnilayan din natin at patuloy natin na hingin ang biyaya ng Espiritu Santo. Amen.